Hello, welcome to Libra Philippines. So, ito yung reading natin for Libra. Take only what resonates. Hindi to magre-resonate sa lahat, guys, ha. So, kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate sa'yo. For personal reading, Jing Tarot Reader, search mo na lang siya sa Facebook. And siya nga pala, magbibigay siya ng personal reading sa maswerte na mapipili niya dito sa mga channels natin. At dun sa kanyang group or sa kanyang page. Mamimili siya sa comment section. So, mag-comment ka kahit heart-heart lang. Let's start. For Libra. Alam mo, nakuha ko yung energy mo. Pagod. Masakit ang katawan. Antok, yung iba. Yun yung mga na-feel ko ngayon. And yeah, meron pa ako nararamdaman na presence ng someone na parang importante sa'yo. Nararamdaman ko yung energy niya. Na nasa paligid mo siya ngayon. Like, pwedeng these are your spirit guides na tinatawag natin. Could be pamilya mo na sumakabilang buhay na. Pwedeng gano'n. And nandyan siya sa paligid nyo to guide you. Okay? So, let's start na. For Libra, please. The Tower, Knight of Cups, Four of Coins, and the Nine of Wands. So anyway, ka-clarify ko yung mga cards dito. What's with the Tower? Okay, the Tower is clarified by the Four of Wands. Eight of Coins is here. Nakakakita ko ng some kind of ending. Pwedeng may kinalaman sa iyong something that is very stable. Pag sinabi nating stable, that could be marriage, yung iba home or career na mag-e-end for you. Yeah, high chance na may kinalaman sa career eh. Kasi binigay mo lahat ng meron ka. No, dito sa bagay na ito. Pero parang kailangan na siyang i-end and maybe for you na makapag-move on sa buhay mo or kung saan mo dapat ibigay naman yung attention mo. Parang ganun. So, I can see an ending there. What's with the Knight of Cups? Knight of Cups is clarified by the Knight of Coins. I can see nagwo-worry ka masyado. But you shouldn't worry. Medyo mabagal yung growth eh dito sa bagay na ito. So, kailangan mo talaga siyang i-end. For you, na ikaw naman yung mag-grow. No? Makinig ka sa mga advice na binibigay sa'yo.
ng mga tao sa paligid mo or ng mga taong nagbibigay ng pagpapahalaga sa'yo. Kasi sila yung makakatulong sa pagbabago mo, sa kung paano mo mas mapapaayos kung ano man yung um, kalagayan mo. Okay? What's with the 4 of coins? 5 of cups is here. With regards to money, I can see possible na kalungkutan because maybe hindi masyadong maganda yung finances or career mo ngayon, or yan nga, hindi masyadong nag-grow or nagbigay ng something sa'yo. And I can see disappointments. Pwedeng may mga kaibigan na makapag-disappoint sa'yo regarding sa iyong career or sa iyong finances. And not so good actually. Hindi maganda. And yung ipon is pwedeng hindi sapat. Okay? So what's with the 9 of Wands? King of Coins and the Lovers. Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Gemini energy. Ito parang advice to eh. If you are in a relationship or maybe with your ex, no? Ex energy. And then, sinaktan ka or nasaktan ka nitong taong to. Or maybe regarding the past. Ito yung time na sinasabi sa'yo mag-move on ka na. Wag mo na tignan yung buhay niya, buhay nila. Kung may kakonect na siyang iba. High chance na meron eh. You have to move on. You have to cut off this person. Diba? Kasi hindi na sure kung magkakaroon ng pagbabago or another chance sa inyong dalawa ng taong to. So you have to move on. Yun yung advice. Mahirap lumaban sa connection or sa relasyon na ikaw na lang yung lumalaban. So, i-let go mo yung mga taong dapat i-let go. No? Yung iba kasi feeling na may nararamdaman akong feeling nila babalik or magiging maayos pa yung sitwasyon. Kailangan lang ayusin ko yung buhay ko. Kailangan lang maayos ko yung finances ko, career ko. Parang ganun. And then, pag naayos ko yun, maaaring bumalik naman siya sa akin or maayos naman ko ano yung sa amin. Pwedeng ganun. Pero, high chance talaga na ikaw na lang yung lumalaban doon sa part na yun. So, huwag mo nang sayangin yung energy mo sa taon to. Huwag mo na siyang isipin, tignan, or whatever. Focus on your life. So, what is the message here for your future? This is a future energy. The 8 of Cups. Messages para sa future ni Libra. 9 of Cups is here. The Star. Okay.
Nakakamoy nga pala ako ng isda. This could be your reading. Eight of Cups, Nine of Cups, the Star, Two of Wands, and the Nine of Swords. The Hermit is here, Virgo energy. Five of Swords, Queen of Swords. Gusto ko muna i-clarify itong Nine of Swords na ito. Ten of Coins. Dalawa actually nakikita kong future eh. One of you is regarding sa if you're planning on something, so in the future, pwedeng hindi mag-work out yung plano. Pwedeng magkaroon ng problema. Money problems. Okay, so kung may plano ka ngayon, parang mas ma-okay kung hindi mo muna siya ituloy. Kasi in the future, hindi mag-work out ito. Magdudulot ito ng problema sa'yo. Problema sa pera. I can see your doors, and yeah, like a woman. It feels like hindi pa ready i-let go or ilayo or lumayo or whatever, parang ganun. Pwede magkaroon ng problem sa part na ito. Some of you, hindi ganun ang situation. I can see success. I can see success dun sa iba. Ma-achieve mo yung goals mo, yung pangarap mo. And gusto kong humingi pa ng message kung sino naman yung mga taong pinatutungkulan nito. Sino yung Libra na nandito. Yeah, I can see someone who has this Ten of Cups energy. A happy family. If currently sa situation mo you are happy with the people around you, nandun yung love, nandun yung pagpapakita ng love, nandun yung masaya kayo sa pamilya nyo. This is your side. Diba? But if you are this person na may plano ka regarding something, kind of separation or paglayo, problem sa pera, hinahikita natin for your future. So, yun nga, ang advice is huwag mo na ituloy kung ano yung plano na yan. And, yeah, itong side na ito is napakaganda. There's stars, there's a lot of cups, punong-puno ng pagmamahal saan mang area ka pumunta. Whether sa work, sa career, sa pamamahay, nandun yung pagmamahalan. And because of that na, hihigop nyo yung energy ng success. Okay, nahihigop ninyo na, ni-apply yan sa buhay nyo. Mga positive ang lumalapit sa inyo. Kailangan nga lang may pagpipigil with the Eight of Swords. You don't have to rush things. May mga bagay na hindi mo kailangan madaliin. It takes time. And yun, kailangan mong wag magmadali. So thank you for watching. I love you all and bye-bye.